Asia Pacific. Doon ang malapit ay siyempre gagaof ay ang mahal ng professional professional fee ng doktor 3,000, 3,000 para gano'n lang, no? Kasimple. Oh. Kaya yan, pandang treasure niya yung profession niya. Ang cellphone, iPad, gadgets, computers, mga animals, yung mga kasapatan, valuable things, etc. Kaya nga may treasure hunter. Pag sinabing treasure hunter, naghahanap pa lang yan ng gold sa mga kabundukan, sa yungib, sa tabing ilog, ng mga treasures, na mga valuable stones, mga gold, silver, o mga minerals. The Lord Jesus Christ encouraged His apostles, His followers, to lay up treasures in heaven. Lay up? Kung sa basketball pa, no, panalo yan, no? Nag-lay up yung player ng Lakers, Los Angeles Lakers, sino yan? Si Steve Reeves. Pag-lay up niya, 6 seconds, o ilang seconds na mas lesser than that, pag-lay up niya, panalo. Ang kalaban nila, Golden State, Stephen Curry. O 2 points lang kasi nanalo. O lay up, panalo yan. Ibig sabihin, lay up your treasures in heaven. Pag nag-lay up yan ng treasures in heaven, panalo yan. Amen. Laying up treasures in heaven. Number 1, must be our priority. Number 1, must be our priority. God first. Mga spiritual things, katulad ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito ay command. Lay not up for yourselves. Kaya ito ay selfish, not good. Makita natin doon sa Matthew chapter 6 verse 19. Sabi doon, lay not up for yourselves, para sa sarili. Lay not up for yourselves. Selfish. Treasures upon earth were moth and rust that corrupt, and thieves, and where thieves break through and steal. Lay not up for yourselves, ibig sabihin sa pansarili, selfish, at yan ay not good. Example yan sa Luke chapter 12, verse 13 to 21, yung the parable of the rich fool, na mabasa natin doon sa verse 21 na ikaw ay nag-iipon. Sabi doon sa Luke 12, verse 21, ikaw ay nag-iipon sa iyong sarili, yung sa hangal na mayaman. Sabi po dito, so is he that laid up treasures for himself, para sa sarili. Sabi, and is not rich toward God. Nag-ipon siya ng kayamanan para sa sarili niya. Kaya, the parable of the rich fool, mangmang. Kung para sa Panginoon, ang pag-lay treasures natin sa gawain ng Panginoon, para magamit, ma-utilize sa pag-spread ng gospel for evangelism, ay okay yan. Amen? Okay yan. Maging good steward tayo ng temporal things for the glory of God. At ang warning nga dito, yung moth is a wing, may pakpak. The insekto that is similar to a butterfly but typically flies at night. Sa Tagalog yan ay gamo-gamo. At meron din namang naninira ng bahay. Alam niyo yung anay? Yung anay, kung sa Aklanon pa ay amat-amat lang, o sa Tagalog, unti-unti lang. Alam niyo, unti-unti lang, masisira na din yung bahay natin. Lalo pag walang tao doon sa mission house, doon sa Linabang Norte, boundary ng Tigayo. Sira na doon yung pinagawa na mission house. Namin dati na doon si Nanay Shirley pa. Kasi walang tao, kaya ang principle makuha rin sa anay, kahit unti-unti lang, nakakuan rin, nakakasira. Ibig sabihin kung i-apply rin natin sa ating buhay, unti-unti ka lang nagatipon para sa gawain ng Panginoon, makaipon rin tayo. O sa sarili mo, para sa pamilya mo, unti-unti lang, makakaipon ka rin. Kaya itong ani na to, unti-unti, sira na rin yung bahay. Ang rust naman ay kalawang, kasiraan ng, alam mo kalawang, kasiraan ng malaking barko, aeroplano, tricycle, multicar, 4 wheels, jeep, truck, tangke-de-gira, shells, o tulay, sasakyan, gate, basta may bakal,
ay masira rin yan. Another is thieves or magnanakaw, breakthrough and steal. Kahit sa salvation na, ayan o, kahit sa salvation, di ba, ang number 1 point natin ay laying up treasures in heaven must be our priority. So kahit sa salvation, to the Jew first. Kaya sa Romans 1:16, mabasa natin doon yung for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to the Jew first, sa mga Hudyo, sa mga Hebrews, and also to the Greeks, sa mga Grigo. Kasi ang Israelites is the apple of the eye. Ang mga Hudyo, ang God's people, lalo ang kanilang mga kaluluwa na maligtas, souls na mga saved, yan ay spiritual treasures yan, yung mga kaluluwa maligtas na mga Hudyo or mga Hintil, mga Pilipino or mga Chinese, mga taga-India. Kasi ang India, ang Diyos nila si Sri Jai. Basta mayroon pangalan sila, oo, na hindi naman yan tunay na Diyos. So, ang mga Hindu people ay sila na ngayon ang pinakamarami kaysa Chinese. No? Billions. Kaya, ang mga kaluluwa nila pagbahay na kay Jesus Christ as their Lord and Savior, yun ay spiritual treasures din. At may mga missionary doon na mga Pilipino pupunta doon. Kaya pag-pray rin at dinasupport na natin kaya sa kunting halaga na, kaya tayo mission, nagasuporta rin tayo na kapadalaman tayo. The two kinds of treasures are conditioned by the place, either in earth or in heaven. Kaya, ano ang priority natin sa buhay? Ano ang priority mo? Ang priority natin dapat, ano priority natin sa Panginoon? Priority sa career, sa studies, sa schooling, sa business, family, profession, ano yung mga priority? Trabaho, sa job. Kaya, laying up treasures in heaven. Number 1, laying up treasures in heaven, number 1, must be our priority. Amen? Dapat anong priority? Kaya kung ikaw ay nag-aaral, ikaw ay nakagraduate, ikaw makatrabaho, anong priority mo? Number 1, priority mo para sa Panginoon. Pangalawa, sa pamilya mo, sarili mo. Diba? Family, sarili mo. Pero number 1, priority ang sa Panginoon. Yan ang ating priority. Kasi yung priority sa Panginoon, yan ay hindi maubos, yan ay precious. Number 2, must be our purpose. Laying up treasures in heaven must be our purpose. Yan ang ating purpose sa buhay. While we live dito sa lupa by God's grace, accumulating treasures in heaven must be our purpose and not on earth. Ano sabi sa Colossians? Set your affection on things above, not on things on the earth. Must be our purpose, not on earth. In the future, the earth will be melt with fervent heat. Ang sanlibutan ito ay matutunaw ng matinding init. 2 Peter chapter 3 verse 10. Tingnan mo, 2 Peter chapter 3 verse 10. 2 Peter chapter 3 verse 10. O, tingnan mo kung ano mangyayari sa earth na to. Kawawa yung may mga milyones, billion, tapos hindi nagamit sa gawain ng Panginoon, sayang lang. 2 Peter 3:10. Tingnan nyo, yung maraming mga mayaman na may pera, tapos hindi nagamit sa gawain ng Panginoon. 2 Peter 3:10. 2 Peter chapter 3 verse number 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt. Melt, malulusaw with fervent heat, matinding init. Kaya itong fervent heat na ito, malamang, maliban sa vulkan, ito ay mga nuclear power. Bawat bansa may mga nuclear power yan. Ang Russia, Amerika, China, India, Japan, North Korea, ay di pa magsalabog ang kanilang mga
nuclear power at nagkamali, Iran, Iraq, pervinted, lusaw, sabi nga ng taga-Russia eh. Naihulog lang sila na nuclear power na sa dagat lang na malapit sa Amerika. Ang aabutan niya na ang lawak na ng range. Ganyan sa mga kanilang mga sinasabi. Kaya matinding, pero sa Bible, tingnan natin, mas ito yung mas matindi. With fervent head, the earth also and the works that are therein shall be burned up. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Matthew 24:35. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So give to Jesus all your days. What is your purpose in life? Ano ang purpose mo sa iyong buhay? Ikaw lang ba ay kakain, tutulog, gigising, magsisilpon, magti-TikTok, magpi-Facebook, magsi-selfie, ano pang gagawin mo, maglalaro, mamamasya, sisimba, uuwi, kakain, tatawa, iiyak, mangiinis, mangbubuli, magkukunwari, ano ba ang purpose sa buhay? Magpasikat? Dapat ang purpose natin sa ating buhay ay yung for the glory of God at sa laying of treasures in heaven. What is your priority in your life? Purpose to be faithful to the Lord and for His ministry, serving in the local church or local church mission. Purpose to have more treasures in heaven. Yan ang purpose natin. Na makaroon tayo ng maraming treasures in heaven. Ano ba pastor, sinasabi mong treasures in heaven na mag-lay up, mag-impok? Ibig sabihin treasures ay kayamanan. Ano ang kayamanan impok sa langit eh? Ako nga dito ay ultimo ang pera ko na pambayad lang sa kuryente, sa water district. Pambili ko lang ng bigas, ng ulam. Wala na, pamasahe. Nanghirap pa ako ng pamasahe para makasimba. Nakisakay lang ako. Ano ba yung sinabi mo nga kayamanan? Ang kayamanan ay ating faithful service to the Lord. Amen? Yung ating paglilingkod sa Panginoon, ang ating paglilinis, pagluluto, pag-awit sa Panginoon, pag-special number, pagtuturo sa mga bata, pagbigay ng gospel tracts, pananalangin, pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon Isus, pag-share ng gospel about Jesus Christ, salvation. Yan ay treasures. Amen? Intindihan nyo? Yan ay treasures. At maliban doon, siyempre pag mayroon tayong financial blessings, ay magbibigay rin tayo ng tithes and offering, mission offering, sacrificial first fruit para rin sa kaluluwa. Kung may maligtas ang kaluluwa doon sa China, sa Vietnam, sa India, sa Africa, okay, ating support lang ay 25 pesos sa missionary. Ay kung 10 man sila, ay 20 man sila, 500 din yun. Imbis pambili natin yun dito ng bigas o pamirinda natin ay sacrifice. Wala mo nang mirinda. Wala mo nang padala sa kung ibibigay, no? Para lang muna sa dito sa ating pag-support, no? Pag-support rin sa mga local at foreign. Yan ay ating mga treasures. Kung bakit Pastor Namble ay yung ang pera ay let the money rolling. So nag-ikot, ibig sabihin ay kasi pag ang pera hindi mo yan binigay, tinago mo yun. Tinago mo yung pera, yung mga old legal tender, yung mga papel, ay ngayon hindi na yun matatanggap. Useless na. Ibig sabihin yan, i-roll mo, i-kwan ba yung pera, rolling, yung pag binigay sa'yo, ipasa mo sa iba. Binigay sa'yo, bilhin mo ganito. Para yung economic. Alam mo yun, napansin ko doon sa Palawan, sa Puerto Princesa, ang pera nila doon, ang 20 pesos, yung luma. Kasi yung pera doon sa Palawan, doon lang umiikot sa atin, Palawan lang. Kaya lang, siyempre, unlike dito sa Kalibo, ang pera pwedeng mapunta ng Rojas, Iloilo, Antique, Pandan, Boracay, o Manila, Mindoro.
Negros. Ay, doon sa Palawan, yung ikot ng pera nila, doon lang yung luma talaga yung isang papel doon na 20 pesos. Kasi isip ko, ano ito nakaluma? Kasi doon lang kasi umiikot. Sa Palawan, sila lang. Di ba? Kaya, purpose to have more treasures in heaven by faithful service to the Lord here on earth. Laying up treasures in heaven, number 1 must be our priority. Number 2 must be our purpose. And then the last must be our program. Program, sequence. Kung sa media pa, sa mga broadcast, sa radio, meron silang kanang mga program director. Every day, may program yan. Every minute, every hour, every day, every month, every year. Kaya nga, sa church rin, mayroong pastors and men's prayer fellowship. Kaya gahos rin tayo once a year. Prayer fellowship. World Mission Conference. Doon sa Bethany, Makati, ang World Mission nila ay sa February, kanyata, mga 10 or 11 hanggang 12. Kasi February na niya sa second Sunday anniversary. Kuha na ang Bethany Baptist Church Makati. 71 years old. 71 years old. Tayo pa lang ay 6 months old. Baby pa lang tayo. Baby pa tayo. Hindi pa tayo nakakalakad. Pero yung ating sending church, sending pastor, personally, sending church, Bethany Baptist Church sa Makati, 71 years old, by the grace of God. Of course, kaibigan rin natin si Pastor Yuli, Maklan Baptist Church. Invite niya ako doon na i-appreciate yung 5 years ako nagturo doon sa PHRH ko sa Project Compassion. I-recognize rin, kailangan langanin na, quarter to 12 na. Kaya iwanan ko naman sa kayo dito. So priority ko kayo dito. Siyempre, kayo yung mga anak ko. Iwanan ko mga anak ko. Ikaw, mga sisiw yun, kainin na kayo ng mga ahas o mga pusa o aso. Kaya, mahirap talaga pag aalis, iwanan ko. So, pero salamat sa appreciation nila. Pero, ang pinaka-nahiya talaga ako yung, hindi ako sanay kasi may appreciate niya, bigyan ka ng mga ganito. Hindi kasi ako sanay, basta ako lang trabaho sa Panginoon. Despite ako sana kung walang ginagawa. Wala ang ginagawa niya. Ang nabigay ko ng gospel track sa by the grace of God ay mga 10,500 mahigit na. Mga binata ko. Tito, tapos sabihin ba wala akong ginagawa? Bawa sa mga na-surveying ko na tumanggap sa Panginoon mga 3,000 plus na rin. Pero nandito tayo sa Bethany mga 45 yata. Basta, hindi ko lang naribasa ka lang. Despite yan na ako saan pa ako na walang ginagawa, no? Kaya, okay lang. Ay, alam naman kayo na ginagawa natin. Kaya ito ay, salamat tayo ang mga program, church anniversary, soul winning, leadership conference, revival, Baptist distinctive, discipleship, Bible study, gospel tracts distribution. Kaya nga, kahit sa laptop, no? Sa cellphone mayroon talagang program, kahit sa computer. May program, naka-built-in na yan, naka-program na yan. Program that can addition or accumulate treasures in heaven and influence, encourage others to do so. Kaya ano ang program mo sa pamilya mo? Kaya nga sa mga dalaga at binata, no? Si Jomar, si JJ, sa mga dalaga, si Papa, Hana, si Linding, Colleen, Aliyah. Kayo kung anong program nyo sa buhay nyo, siyempre aral muna kayo. Pagka-graduate na, trabaho. Pag trabaho, asawa. Kung asawa kayo na mga believers na Lord Jesus. Christian, hindi yung COO. Ano yung COO, okay? Christian, upod-upod. Kunwari, pa-Christian, no? Baptist, pa na asawa rin pala. Mula ngayon, di ka na magsimba doon. Kung ganyan, no? Nang piki. So, dapat tayo. Siguro din sa prayer gift.
Mauna din yan, grabe kayo napunta ako sa kanya. Grabe pala ang prayer niya, prayer ni ate niya, prayer ni nanay niya, prayer ni tita niya, prayer ni tito niya. Dami pala nagpipray sa kanya, na makapag-asawa, na pastor. Kaya kung ako, saan ako pupunta ng ligaw, ang bagsak ko rin pala sa kanya. Kasi marami pala nagpipray. Grabe pala ang prayer nila. Marami pala nagpipray sa kanya, na makapag-asawa siya ng pastor. Oh. Kaya ang gusto ko naman kung makapag-asawa ko noon, gusto ko priority ko number one ay graduate sa Bible School. Namuti graduate siya sa Bible School. When siya graduate sa Bible School, ay sorry na lang siya. Walang nanap, walang JJ. Kaya anong itsura ng babae? Basta graduate sa Bible School. Tapos ka na. Kaya anong itsura ng babae? Si JJ, tawa mo. Kaya anong itsura ng babae? Basta graduate sa Bible School. Wala namang basta graduate, yan ang nakaprogram sa puso ko. Dati, dapat maganda. Ay, wala namang maganda. Ang mga maganda ay may may-ari na. Ayaw ko namang tawag doon, life triangle, no? Ayaw ko namang makikisawsaw doon sa mga magulong relasyon. Ay, huwag na lang. So, pray na lang. Binago ko na lang kung sino yung graduate sa Bible School. And God's will. Yun ang the best. Now, sabi ko kay G ha, isa lang ang asawa mo. Ha? Isa lang. Kaya, pagpuri mo maigi yan. Bitanites, J? G. And influence others to do so. Kaya program, no? Sa pamilya, program. Ang gobyerno may programa din. Daming programa ng gobyerno. May Porpis, may AE, ano ba yan? May Tupad. Ano pa mga program? May sa senior citizen. AKAP pa. Daming programa. Sana yung mga ayuda na yun mapunta talaga sa mga mahirap. Ang problema kasi gina-profit na nila, no? Gina-corrupt na bawasan na nila. Daming program ng gobyerno. Gobyerno is good. Established ng Lord yan. Family, government, and then church. Government is good. Ang problema, yung iilan na sa gobyerno, ang trabaho, yan ang corrupt. Kaya ang Pilipinas ay mayaman sana, kaya ba't marami pa rin hirap ng Pilipinas kasi yung iba ay corrupt. Minsan, doon sa Makato. Ba't ang simento dito ay gakrak na? Sabi ng isang taga doon. Kasi ang imbes isang supot ang simento, 7 ka balas or buhangin, naging siyam, okay, nagkakrak. So, dinadaya yun. So, dapat maging tapat sana at tama yung pag-gawa. Siyempre, parang mga kupit. Gobyerno is good, pero yung ilan ay mayroon mga pagdinaya. Kaya mayroon mga percentage sila, 16%, 10%, 5%. May program rin ang church. Ano ang program ng church? Matthew 28, verse 18 to 20. Ano daming program ng church? Alam niyo ba na ang lahat ng kapangyarihan ay kay Lord Jesus na binigay ng Diyos Ama? Kung pilosopo ang pag-usapan, kasi ang iba gusto nila ay sa Ama lang. Meron pa bang kapangyarihan sa Ama? Kung pilosopo ang sagot, ay nasa kay Jesus Christ na. Di ba? Pero hindi tayo ganun. Matthew 28 verse 18 to 20. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me. Kay Jesus na, in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So yun ang program ng church. Yan ay hindi lang sa pastor pati mga members. Kaya sa Mark 16:15, go ye into all the world and preach the gospel. So Mark 16:15, sabi doon, ito ang programa ng church. Hindi ito binigay sa gobyerno, kundi binigay ito sa followers sa simbahan ng Panginoon. Mark 16:15.
And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Kaya, sa Aklan pa lang, no? Dapat ang ating program, with the grace of God, sa Aklan pa lang, may Bethany Baptist Church dito, dalawa. Mission, dalawa rin. So, 4. So, may 13 towns pa. Maliban sa 13 towns, kahit sa Kalibo lang, kahit sino yung gustong pumasok dito na Baptist. Okay? Kaya ang Kalibo is very hard. Kahit mga kano dito, nalala ko. Ilang kano na ba dito ang mission? Nalala ko, 3 kano na. Ang ako pa lang nun ay mga high school, college, pero yung 3 kano na may back up. Dahil sa Baptist ag sa mga building. Hindi sila na din lang kaya na dito sa Kalibo. Kaya kung sino ang gusto mag-mission dito sa Kalibo, ay welcome kayo na matulong na tayo para sa kaluluwa. At kung gusto niyo rin, kung blessing sa inyo yung pangaraw nito sa salita ng Diyos at matutuwa kayo, nabibless kayo sa ministry ng Panginoon, sa ating pag-mission, very much willing rin kayo na mag-support prayer and financial. Para siyempre, maganda pa kung may financial, siyempre pabiling gasolina. Humigay kami ng gospel tracts, parating na kami sa Kato, parating sa Numancia, sa Liso, sa Washington. Minsan doon pa sa Washington, sa mga botika doon, bigyan ng tracts sa mga security guard doon, sa bangko, sa Palawan siya. Nabigay doon. Sa mga tindira. Pensan. Tayo ay gumagawa para sa Panginoon. Aklan and beyond. Ang Aklan, 17 towns. 4 pa lang may Bethany Baptist Church. 13 pa wala. Ang Kalibo, 16 barangay. Ilan lang naman dito ang may Baptist. Dito lang sa poblasyon, yung convention, yung evangelical. At saka tayo dito na mission. Dalawa lang. Wala nga dito sa poblasyon. Kaya kung sinong gusto mag-mission sa Kalibo, you are very much welcome. Ako itong tuwa, hindi ako malulungkot na nandito ka. Matuwa ako pag mayroon ka ditong mag-mission sa Kalibo. Kaya, praise the Lord. Kaya sabi Lord Jesus, pray ye the Lord of the harvest that I will send forth laborers sa kanyang harvest. The harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Yan. With the grace of God, salamat sa Panginoon. Sa Bethany Makati, mayroon na pang 73 na yata, mamaya hapon i-commission sa foreign. Pang 73 na, tapos mayroon naman may mag-surrender naman sa foreign. Tapos parang 80 na sila lahat. Meron ng 8 na naman mag-dagdag yata. Tapos 72 yata, mamaya. Hindi makamali, tapos may 8 pa. Sabi ko, Pastor Nabli, katika ikaw mga interview mo na kayo, baka mamaya mangkon na kayo, gaya-gaya lang kayo. Basta nakita nyo lang yung ibang mga missionary, pag nag-preach, nag-deputize sa ibang mga probinsya, sa mga Baptist churches, ay minatanggap na silang sobre at bigas. Kaya, mag-mission na rin kayo. Kung yan ang purpose nyo, motibo nyo, hindi tayo matatagal. Totoo ko yan. Kung yan ang purpose ko, hindi na ako tatagal dito. Ikaw nga, mag-support mo ng una, 1,000. Tapos maging 3,500, tapos ang renta mo pa ay 3,150. Tapos may anak ko pa na isa pa lang noon, siya anak. Diaper pa lang, gatas, kulang pa. Kung yan ang motibo mo, ministry, hindi ka kailangan tatagal. Pero dahil ang motibo ay sa Panginoon, with the grace of God, tatagal ka dahil sa Panginoon. Kahit sa sarili ko nga hindi ako tatagal, pagod na bilang tao, kung sarili lang. Pero dahil para sa Panginoon, kaya tayo nagpapatuloy. Pero yun nga siguro, kung sa sarili niya nang hinto na tayo, ay layo naman dito. Kalibot ng Washington, 9 kilometer. Ang Numancia naman ay mga more than 2 kilometers. Pero dahil sa Panginoon, kayo nandito. At dahil sa mission pastor dito ay katamtaman lang na gwapo, dito kayo. Katamtaman lang ako. Kaya nandito kayo dahil sa Panginoon. Di ba? Kaya pag naging ganyo sa inyo iba na, dito lang kayo sa amin, lipat kayo. Ay nasa, siyempre, alam niyo na yung sagot doon. Masaya na kami doon. Laying up treasures in heaven. Number 1,
Laying up treasures in heaven, ano number 1? Must be our priority. Number 2, must be our purpose. Number 3, must be our program. Meron tayong programa sa pamilya, sa gobyerno, higit sa lahat, sa church. Church is people of the Lord, mga sinners, not the building. Wala tayong magandang building na wala tayo. Pero meron tayong magandang Panginoon at matapat na Panginoon. So, God bless us all. Let's pray. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po. Isa tayo. Salamat sa mensahe na laying up treasures in heaven. Must be our priority, must be our purpose, must be our program. Thank you, Panginoon. Despite na nakita mo ang sitwasyon namin, Panginoon, pero salamat po na kayo ay patuloy na nagsustain sa amin. Kapalaan niyo po, Diyos, sa mga Israelites, ang vision po nila, kami ang sa Iblagans. Diyos mo yung si Pastor Nabli, at ang dito ni Dr. Sik Makati, ang si Pastor Yulis, at yung basta palaan nila. Pastor Chagan, Pastor Bogs, Pastor Mande, Pastor Oliver, Pastor Gumi, Pastor Errol, Panginoon, at Pastor Joshua Bantrugon, mga missionary, mga foreign local, palayan niyo, Panginoon. Palayan na aming attention ng aming giving. Tulungan ko, Panginoon, ang yung guidance, kalooban mo sa pinagtitipunan namin, at kayo magpagalan niya magtitipunan namin in the future, kalooban mo na lugar, Panginoon, kayo magpalagyan mo na manampalataya dito, Panginoon, maging local man, Pilipino, or foreigner, kayo magkalugman mo ng palataya, Panginoon, at mga susuporta sa iyong gawain, dito man sa mga kapatiran sa Determination Kalibo, or sa ibang bansa, o kung sino man gamitin mo, Panginoon, kayo po mag-bless. Kayo ang sustain, the-provide ang needs, sa ginagamit mo yung mga anak mo, mga kaibigan namin, mga loved ones. I-bless mo si Kuya Julius, ang gabil niya, ang si Brad Joseph, Panginoon. Ganun po, Diyos. Ang misis, recovery, kayo pa sumandal ng mga member, recovery, Panginoon, at si Mamilin Guevara, recovery man ng Rose Alipan, Panginoon. Iba pa na hindi pa nabanggit na si Mila Amago ng Shoni sa kanilang recovery sa nakaramdaman kasi Mamili. Salamat, Panginoon. Pagpalaan niyo po, Heavenly Father, ang mga loved ones, ang mga kaibigan sa Facebook, sa YouTube, mga subscriber, bless mo, Panginoon. Si Heaven, Manila Star Pension, si Linden, Papa Jumapitip, si Edgar Sibon, Bino nila G, si Mila Inatan sa Panginoon. Si Kerton, Relangking, DJ, John Lister, Pauline Aliyah, Marsana, si DJ, Wasangging, at Sister Warling, Sister Remy, si RJ, then si Pasig, Panginoon. Yung iba pa pa ng mga loved ones namin, here and abroad, kaya magpala pa na si Raven Girl, mas misman, papala na pa na si missionary Patrick, at mga foreign local mission pa na pala nyo rin. Pala si Pastor Nagli, ang dito ni Makati. Ito pala nyo po ang bawat isa. Salamat po na marami at puring ka o Diyos. Ito pala na spiritual food sa aming puso at physical food. Ito pala nyo po na giving, pala nyo po bless the gift and giver. In Jesus Christ name. Amen. Amen. God bless. Goodbye.